Basan di niya maatin. Mga masay inaabuso, tinatawanan sa kanilang hirap. Mga poti na sa influensya ginagamit sa maling paraan. Pero si MUG di papayag, lumalaban. MUG, tinig na bayan, di mapatahimik sa kabila ng pangkikipit sa intindig. Mga politiko ilaglag sa katotohanan sa kanyang blog. Walang takot, walang pinapanigan. Sa bawat post ang liwanag ng katotohanan. Mga baluktot na plano, kanyang sinisilipan. Para sa masaan, laban ay kanyang pinakasan. Kahit na ang kalabanin makapangyarihan, hindi pwedeng ang tao ay laging alipin. Ang kanilang dangal di dapat tapakan. Si MUG sandigan ng mga inaapi. Sa bawat letra, lumalaban ng tunay sa mali. MUG, tinig ng bayan, di mapatahimik sa kabila ng pangkikipit sa ititindig. Mga politiko ilaglag sa katotohanan sa kanyang blog. Walang takot, walang pinapanigan. Na-mention lahat. Ay handang tumulong. Sir Canlas, magandang hapon. Hindi pwedeng ang tao ilaging alipin ng kanilang dangal. Di dapat tapakan si MUG sandigan ng mga inaapi. Sa bawat letra lumalaban ang tunay sa mali. MUG, tinig na bayan, di mapatahimik sa kabila ng pangkikipit sa ititindig. Mga politiko ilaglag sa katotohanan sa kanyang blog. Walang takot, walang pinapanigan. Lakas ng loob, kanyang bitbit ang katiwalian. Di kayang sabihin tahimik bawat post para sa bayan. Si MUG ang sandigan mo kabayan. MUG, tingin ng bayan, di mapatahimik sa kabila ng pangkikipit sa ititindig. Mga politiko ilaglag sa katotohanan sa kanyang blog. Walang takot, walang pinapanigan. Tingin ng bayan, hindi magalaw. Si MUG patuloy sa kanyang pangako. Sa bawat para kanyang sinisigaw ang katotohanan. Pangako niya di malulusaw. Hello. Yan. Magandang hapon sa inyo mga MUG. At syempre sa ating mga ka-BTP na naka-tune in. At magandang hapon sa inyo lahat. So ito na nga. Ayan. Kita nyo ba yan? Ayan o. Ito nyo nangyayari sa dyan sa Sisiman. Diba? So ito na nga. May nagpadala nitong video sa atin, no? And ayan. Tingnan natin. Teka, ano nangyari? Wait lang. Ayan. Nandiyan na ba lahat? Meron ba tayong viewers dyan? Wait lang. So ito na nga guys, pinadala itong picture na ito sa atin, no, ng isang netizen. Video pala to, video. Kung ano yung nangyari dito sa Agwawan. Siguro kaya naman din ng power kagabi, no, dito sa bayan. And ayun na nga, yung perwisyong dinudulot nitong quarry dito sa Agwawan. Bago yan, shoutout ko muna sila si Kagawad Gabiola, no? Siya yung lumalaban para sa kalikasan dyan sa Sisiman. And si Archie Rosales, no? Si Danilo Irog. Yan. Yung mga solid ka-MUG natin sa Mariveles. Ito, nakakalungkot na ganito yung nangyayari sa bahay natin. Diba? And wala tayong magawa. Wala tayong magawa. So ganito lang gagawin natin, expose natin. And sana makarating sa akin na uukulan, no? At salamat doon sa nagpadala ng video. Okay, pero bago natin puntahan yan,
meron man akong chichika sa inyo. Yan. Kahapon kasi, napunta ako ng bayan at may nakasalubong ako. Nagbulong sa akin na ang lalaban daw na mayor ay si Jesse Concepcion. Tama ba? Pero basta sabi, basta ang sabi lang basta sinabi lang to, pero may nag-confirm sa akin kanina. Ang lalaban daw ay si Jesse and Vice yung anak. Okay? Wala namang problema doon. Okay lang yon. Kaya lang, ang masakit doon yung kung bakit sila magtatandem. Kasi daw, baka daw kasi matuluyan yung kaso ni AJ. So, mga matanggal. So, ayun. Kaya yung ama yun tatakbo. Kasi ang sabi daw ng ama, sabi daw ni Jesse Concepcion, sabi daw di ako nagsabi. Nabalita ko lang sa inyo. Baka daw kasi maagaw pa yung pwesto. Ang ganda ng mindset, di ba? Yeah, kung yan ay totoo, no? Kung yan ay totoong sinabi. Pero kasi nakasalubong daw niya kasi binati daw siya. At natanong akong tatakbo nga raw. Nagpe-prepare na raw sila. So habang sila, no? Ang mindset niya is ano daw? Baka nga daw maagaw pa ng iba ulit yung pwesto. Ang ganda ng mindset, di ba? Hindi talaga para sa bayan. Kung totoo yan, hindi talaga para sa taong bayan, kaya tatakbo ulit. Di ba? Ang ganda ng mindset. Yan ba yung mga binuboto nyo? Bakit ba nananalo kasi tong mga to? Mga kababayan. Bakit nananalo yung mga yan? Pakita nyo naman ang nangyayari sa bayan natin. Habang yung mga taga-Agwawan, yung mga taga-Sisiman, nagsasuffer dahil sa quarrying na to. Na hindi ko malaman kung legal ba yan o illegal. Diba? Dapat sana i-interviewin ko ngayon si Kagawad Gabiola. Ang problema, late na siyang nag-reply sa akin, no? Late na siyang nag-reply sa akin, so ibang application na nagamit ko. Dapat yung application sana na pwede siyang umakyat sana, no? So gagawin ko na lang yan bukas, yung interview sa kanya para malaman ko yung legalities nito kasi siya yung may hawak ng ng environment ngayon diyan sa Sisiman. So bukas mas maganda linggo, no? Mas maganda bukas ko siya ma-interview para sana maraming makapanood, 'di ba? Ang problema kasi dito sa bayan natin, walang pakialam sa issue. 'Di ba? Kagaya niya, no? Pag nagdadaldal ako dito, wala silang pakialam sa issue. Pero may nangyaring ganyan, ayan, no? Iyakan na. 'Di ba? Iyakan na. Ito ang hirap sa atin, mga kababayan, eh. Pag may nangyari ng hindi maganda, saka lang tayo magngangaw-ngaw. 'Di ba? Hindi natin iniisip yung future. Kaya ito yung nangyayari. 'Di ba? Sabihin nating legal yan. Bakit pinapayagan yan ng gobyerno natin at ng DENR? 'Di ba? So kung nandyan ka man, Kagawad Gabiola, kung nandyan ka po, pa-comment na lang po, no? Pa-comment na lang and ayun. Kasi hindi ko late ka po kasi nag-reply sa message ko. So ibang application yung nagamit ko. Kaya hindi ka pwedeng umakyat dito. Pero bukas gagawin natin 'yan. Papakyatin kita and ayun, no. Yan, pwede ka po mag-comment dito, Kagawad. Okay? So ayun, panoorin po natin yung video. Tingnan nyo kung ano nangyayari sa bayan natin sa Maribeles at sa mga taga-Bataan. Alam nyo yung Orion, dinidemolish na. May mga nagdidemolish sa Orion. Oh. Ayan, idol. Ako bata lang. Kita nyo yung mga idol. Ayan, no, yung lasting nila. Tumagilid yung poste, mga idol. Kaya walang kuryente ngayon dito sa Agwawan. Nakailang putok, mga idol. Yan, mga idol. Yan yung pinasabot nila, mga idol. Yan. Mga idol, tumagilid yung poste, mga idol. Puro wisyo dito, mga idol. Puro wisyo na nga sa daan. Puro putik. Yan, pati mga bahay, mga idol. May comment dito. Binitawan na ata ng mga Garcia
binitawan na daw ata ng mga Garcia kung ganon. Binitawan na ata sila ng Garcia kung ganon pala. Hindi ko alam eh. Parang yun daw yata naging setup nila, sir. Parang pinayagan siguro. NA, si NA to nagko-comment. Ayan, shoutout sa'yo NA. NAYHR, ganda ng pangalan mo. Legal yan, kaso sa illegal na paraan. Talaga ba? Yan, illegal daw to, sabi dito sa comment. Tuloy, kagabad nandiyan ka ba? Bukas na lang yung interview natin sa'yo. Kasi ibang application na gamit ko eh. So hindi kita mapapakit ngayon dito eh. No? Bukas na lang. Siguro mga Ayan, may nagme-message sa akin dito. Ang sabi, may no objection din ang SB dito, sir. Sabing ganun. Si Con Jeff ang hindi nakapirma. Si Consial Jeff lang daw ang hindi nakapirma sa no objection. Ngayon, ang tanong, nagkaroon ba ng public hearing? Nagkaroon ba ito ng public hearing? And kung nagkaroon man ng public hearing, wala bang nag-oppose na mamamayan ng ng Agwawan at ng Sisiman? Diba? Sabi ni NA, kaya nga si Gila ang tatakbo eh. Haha, sabi niya, yari ang boxing, sabi. Talaga ba? Totoo ba yan? Kasi confirm daw si Jesse daw tsaka yung anak eh. Kaya daw ganun, baka daw maagaw pa. Ibig sabihin, baka talunin na naman daw sila ni Jokas, baka ganun. Tuloy natin yung video. Nagkakrak dahil sa pagbablasting nila. Yan mga idol oh. Yan, pati mga bahay nagkakrak. Nagkakrak na mga idol oh. Yan. Ayan grabe di ba? Ang alam ko may mga bahay dyan sa taas. Wala ba? Yung bundok na yan. Di ba kabilaan yan yung baryo na ng Baseco? Bakit nyo pinapayagan to? AJ Concepcion, mga konsel ng bayan, bakit nyo pinapayagan to? Sa anong halaga ba? Tatanong lang naman. Di ba? Kasi kung may concern kayo sa bayan, kayo mga nandiyan sa munisipyo, kung may concern kayo sa kalikasan natin, hindi nyo papayagan to eh. O dyan kay Abit Garcia, sa congressman natin, kay Joet Garcia, bakit nyo pinapayagan to? Tapos kung makapagyabang kayo sa Senado na maunlad ng bataan, walang alam yung mga taga-Senado na ganito ang nangyayari. Diba? O naiisip nyo ba mga kababayan ko sa Maribeles na, diba, na dalawang disaster ngayon ang nangyayari sa atin. Una yung oil spill. 3 barko yung lumubog. Diba? Sa Limay, Urion, dito sa Maribeles. Ang problema natin, oil spill. Yung mga mangingisda natin, nagugutuman na. Tapos sinusundan pa nito. Sana maisip natin, mga kababayan, sana sa susunod, yung iboboto naman natin, yung may concern sa kalikasan. Huwag kayong maniniwala sa pag-unlad. Kasi ang kalikasan, kayamanan din yan. Tingnan nyo naman. Diba? Sana naman mag-isip tayo, mga kababayan. Gaya niyan, yung oil spill na yan. Yung 3 barko doon na lumubog. Yung 3 barko na lumubog, na-content ko noong nakaraan. Ang sabi doon sa ang sabi sa balita, smuggling daw yun, yung mga oils na yun. Oil smuggling daw yun. Di umano. Yung 3 barko na lumubog. Oil smuggling. Imagine. Hinahayaan niya ng governor natin. Hindi ko alam kung alam nila na smuggling yung barko na yun. Pero imposible naman na hindi alam yan ng mga tauhan nila. At hindi isusumbong sa kanila. Diba? Mabuti na lang, dito sa Sisiman, may isang taong lumalaban para sa kalikasan, si Gabiola.
Si Kagawad Jun Gabiola. Diba? Ipinaglalaban niya yung kalikasan na yan dyan sa Sisiman. Di ba kasama nga kami na demanda dyan? Oh, yung bukod yung demanda na yun. Ito. Bukod pa to. Ito nyo naman nangyayari. Panoorin nyo. Tuloy natin. Oh. Yan nyo, mga idol, di na makadaan mga sasakyan dito. Ayan, naharangan yung daan, no? Paano daan, Jo? Yan. Nakita ko. Ayun to, oh. Ay, saan na yun yung posting? Ayan, talsikan yung mga bato mga idol sa blasting mga idol, oh. Yan. Grabe. Dinilid pati mga bato mga idol. Oh, yung poste, tumagilid. Nakita niyo yung poste. Ayan, oh. Kaya walang power. Sagwawan. Ewan ko lang kung meron na ngayon. Diyan natin. Oh, Maribeles Freedom Wall. Mga tanga. Oh, tinan niyo yung ginagawa. Tapos ipagtatanggol niyo pa. Yung page na Freedom Wall yan, puro katangahan ng ano niyan eh. Ang content. Di ba tanga naman talaga? Pinagtatanggol pa nila yung mga ganitong klase na pamumuno. Yan mga idol, gumuho na dito sa kalsada yung mga ano mga idol, oh. Yung gumuho na dito yung lupa. Ano nyo? Oh, yun ba gusto nyo? Oh, sabi dun sa comment. Sabi nung nag-PPM sa akin, 2K pa more. Oh, hindi ko alam kung may vote buying ha. Kung namili ng boto yan si AJ, hindi ko alam. Pero isa lang sigurado, nagkaroon ng vote buying nung nakaraang eleksyon. Pero hindi ko sinasabing si AJ Concepcion yun. Hindi ko sinasabing mga Garcia yun. Diba? Pero sigurado nagkaroon ng vote buying last election. At malamang magkaroon na naman ng vote buying next election. Oh, totoo hindi? Diba? Kaya ang hirap dito sa atin, wala kayong pakialam sa issue eh. Diba yung mga tao dito sa Maribeles, karamihan, hindi ko nila lahat, walang pakialam sa issue. Pero pag may ganyan na, iyakan na. Diba? Oh, kaso sa ganyang paraan nila dinadaan, kukunin yung mga lupain, papatirahin sa karagatan na parang kondo. Oh, ito siguro yun eh. Yung nire-reclaim dyan sa Agwawan. Baka yan yun eh. Tapos may bayad. Biruin nyo, quarry, may-ari niyan. Pero AFAB na mamahala. Oh, di ba? Ano sa comment, basahin yung comment. Itong si NAYXR, maraming alam to eh. Kaya ganito yung mga comments niya eh. Di ba? O sabi dito, pero isang beses lang nagkaroon ng public hearing. Na dapat ay 3 o isang beses lang daw nagkaroon ng public hearing. Diyan sa quarrying na yan. Pero nakapag-issue agad ng no objection itong munisipyo. Hindi ko alam kung panahon nung nakaupo pa si AJ o si Rubiana. Di ba? At yung barangay nakapag-issue din ng no objection. Kasi nga magkakampi silang lahat eh. Di ba? Si Jeff Peñalosa lang ang nag-iisang hindi pumirma. Eh ilan yon? Eh di majority na agad. Yan ang binoto nyo. Yan ang binoto ng mga taga Maribeles. Diba? Hindi nag-iisip eh. Pag nakakita ng pera, boto na eh. Ang ina. Nakakagigil ang puta. Diba? O tingnan nyo. Yan mga idol, oh. Kita ko. Yan dito, sobrang lakas ng blasting nila mga idol, oh. Bali na rin yung... Ayun, tingnan nyo. Oh, yan ang gusto nyo? Ganyan ang gusto nyo mangyari sa Maribeles? Oh. Tama ba yan mga idol, nagbablasting? Oh. Pati mga bahay. Oh, hindi tama yan, bro. Ay, itong video na to ay kay Julius Villaluz. Taga-Agwawan siguro to. Si Julius Villaluz, siya nag-video nito na ipinasa sa akin ng isang netizen. Kaya nakapag-live tayo ngayon. Imagine, pinaglululoko tayo ng mga nakaupo. Isang beses lang daw di umano. O bukas, malalaman natin yan kay Kagawad Gabiola.
Malalaman natin kung ano yung naging proseso at nagkaroon ng ganyan dito sa atin. Ng ganyang quarrying. Bukas interviewin natin si Kagawad. Bukas ng siguro mga mga hapon din, mga alas 5 ng hapon. Kagawad Gabiola, bukas ng alas 5 na lang hapon tayo mag-interviewan na. Okay. Kasi na-set ko na kasi to. Nung sumagot ka kasi, na-set ko na to. So hindi ka na pwedeng makaakyat. So bukas na lang. Okay, panoorin natin. Crack dahil sa blasting mga idol. Yan o. Kaya mga bahay, nagkakrakan dahil dyan. Totoo mga yung idol, di na makadaan. totoo yung sinasabi niya na nagkakrak yung mga bahay. Papakita ko sa inyo. May video ako. Ito. Ayan o. Nakita niyo yan? Tingnan yung bahay. Ito, nag-crack na yung bahay ng lola ko dito mga idol. Laki ng crack Ayan na. Yan ang gusto niya. Ano crack o? Laki o. Ayan, laki ng crack o. Ayan o. Maribeles, gising. Tingnan nyo. Natutulog kayo, biglang bumagsak yung pader nyo, tapos. Diba? Huwag naman sana mangyari. Huwag naman sana mangyari. Pero kita nyo, tingnan nyo yung bahay, crack na crack o. Ayan mga idol, laki ng crack. Kahit sa bahay natin ko meron, dito kay Biason. Dito sa malaking bahay dito mga idol, meron din ditong crack. Laki ng crack sa amin. Doon kay Lulaw, sa gitna, crack. Mga idol. Ay, bro, kakarakan din mga idol oh. Kita-kita nyo naman sa video mga idol. Yan, kita nyo yan oh. Yan. Yan, nakita nyo? Doon pa sa bahay ng ate ko mga idol, crack din. Nakita nyo yung crack, ayan oh. Grabe, di ba? Yan. Yan ang mangyayari sa atin. Pag hindi tayo tumino. Di ba? Kasi, sasabihin nyo, hindi matino yung nakaupo eh. Tayo bang bumoboto? Matino ba tayong bumoto? Di ba? Tandaan ninyo, kapag ang kandidato namili ng boto, number 1, red flag na yan. Red flag na agad yan. Pag ang kandidato gumastos ng pagkalaki-laki, red flag na yan. Mag-isip tayo. Use our critical thinking. Tingnan nyo naman nangyayari. My goodness. Maawa naman kayo sa sarili nyo, mga taga-Maribeles. Tapos bukod dyan, papalayasin pa kayo. Papalayasin pa doon sa mga lupang binenta nila. Di ba nakabang palayasin yung taga-Sisiman next year? Buti na lang may lumalaban. Nandyan si Archie Rosales, nandyan si Kagawad Gabiola na lumalaban para sa mga taga-Sisiman. Sobrang lakas. Yan. Nakita nyo na? Diba? Ito, may balita. Ito, si Larry Biscocho ang nagbalita nito. Ang title ng balita nila, Maribeles Bataan panoorin. Mga residente ng barangay Baseco Country at Sitio Agwawan, Barangay Sisiman at Maribeles Bataan nangangambang. Anong pinapangamba? Ayan, may comment dito si Archie Rosales Sir Archie, magandang hapon sa'yo. Sabi, ang haba naman sir, di ko mababasa. Hindi kayo sa ilalim ng batas sa regulasyon na madalas pagmimina at quarrying, initial lang, babasahin ko initial. Pagmimina, yan, at quarrying, ang sapat na permiso ay nagbibigay ng paintulot sa kumpanya o individual. Yun nga ang tanong. May sapat bang permiso? Diba? Sabi naman ni Aling Selly Rivera Salting, grabe, dapat matauhan na mga lahat ng susunod na botohan. Grabe, dapat matauhan na ang lahat sa susunod na botohan. Gising kababayan. Gising. Kailan tayo matututo? Huwag tayong utak ayuda. Hindi porket binigyan kayo ng AKAP, binigyan kayo ng AX, binigyan kayo ng 4-piece, galing sa kanila. Hindi.
Galing sa gobyerno yan. Galing sa national government, yung mga akap na yan, yung AX na yan, na pinagmumukha nilang galing sa kanila. Uutuin kayo, tapos para iboto nyo sila. Walang libre. Sabi ko nga, there's no such thing as free lunch. Pag binigyan ka ng pera niyan, hindi libre yun. May kapalit yun. Unang-una, kasikatan. Di ba kasi, bibigyan ka ng pera, ng ayuda, may picture, may video. O, di ba kapalit nun kasikatan? Pangalawa, yung boto nyo. O, libre ba yun? Hindi libre yun. Ang katotohanan, ginagawa tayong bobo ng mga politiko na yan. Diba? Pa-shoutout daw kay Jay Gipit from Agwawan. Jay Gipit, shoutout sa'yo. Sana pakishare nitong video. I-share nyo po itong video para mapanood ng iba nating kababayan. Okay po, pakishare na lang. Yun na lang po yung maitutulong nyo para may mulat natin yung ating mga kababayan sa mga kalokohan na nangyayari dito sa ating bayan. Okay? Panoorin po natin itong video. Ba't walang sound? Wait lang, walang sound eh. Ayun. Blasting Quarry Operation. Teka, ulit natin. Mga residente sa isang sitio sa Bataan na poporwisyon na raw po sa Blasting Quarry Operation sa nabanggit na lugar. Larry Biscocho, banatan mo, Larry! Yes, magandang umaga, Kuyang Jen, Kuyang Nelson. Na-perwisyo ngayon ang buong maghapon at magdamag. Nabubulo na si Larry Biscocho eh. So wait lang, nabubulo si Larry. Albert Mirador, shoutout sa'yo. Sabi niya, pera din ng taong bayan ng mga ayuda na binibigay. Tama! O, ganyan dapat mag-isip. Dapat alam natin na niloloko lang tayo. Dapat alam natin kung saan galing yung pera na binibigay nila. Ginigisa tayo sa sarili nating mantika. Yan ang katotohanan dyan. Tuloy natin to. Ang mahigit 200 kabahayan o mga residente ng Sitio Agwawan, Barangay Sisiman sa Maribeles, Bataan matapos mawalan ng kuryente na ang mabuwalang poste dahil sa blasting operation ng isang quarry sa kanilang lugar kung saan nadagalan ng poste ng kuryente ng mga lupang tumilapon sa isinagawang blasting. Yan. After po niyan, kaagad-agad namang nagpatawag ng meeting si Kagawad Gabiola. Kasi nga po, siya ang may hawak ng committee ng kalikasan diyan sa Sisiman. Diyan sa Sisiman nga. Sisiman, tama. Barangay Sisiman. Yan. Ganyan sana yung mga maglilingkod sa bayan. Yung mga ganyan tao na may concern talaga. Di ba? Ala na, hindi nila kayang pigilan kasi wala na eh. Pinayagan na ng munisipyo eh. Kung siguro una-una pa yan, baka na ipaglaban pa yan ni Kagawad Gabiola. Di ba? Wala na eh. Pati kapitan yata dyan, sumang-ayon din agad. Ngayon lang niya nahawakan yung committee na yan. Nung andyan na. May mga permit na di umano ha. Hindi ko alam kung totoo may permit. Tuloy natin. Wala na, bayad na. Grabe ka NA ha. Bayad na. Na ang ilang oras ang ilang motorista dahil lumisa ng mudslide o pagbuho ng lupa na tumambak at nagsara sa kalsada. Agad. Sabi ni Aling Selly, mag-isip-isip na mga kababayan. Tama po. Pakishare po ng video para mapanood po nila to. Namang nagsagawa ng emergency meeting ang pamunuan ng Barangay Sisiman kung saan dumalo ang Planters Aggregate Incorporated na siyang nangangasiwa. Nakita niyo yung mga bitak na yan, napakadelikado na yan. Tapos sasabihin ng mga nakaupo, lumayas na kayo dyan, magigiba na yung bahay nyo. Diba? Ang galing ng style. Hahayaan nilang maperwiso kayo ng mga nakaupo. Hahayaan nilang kayo maperwiso para mapilitan kayo umalis. Ang galing ng style, di ba? Yan si Archie Rosales, sabi niya, dedikasyon. Ang barangay power o kapangyarihan ng barangay ay tumutukoy sa mga tungkulin at kapangyarihan ng mga barangay upang pangalagaan at protektahan. Ang nangyari, pinotektahan ba?
Prinotektahan ba? Oh, yan ang masakit. Hindi prinotektahan. Ang prinotektahan yung mga bulsa nila. ng barangay at mga residente ng Sitio Agwawan. Sa findings po yung John Nelson ng Sangguniang Barangay, nagsagawa ng 7 blasting operation ng nasabing kumpanya. May mga bahay na naiulat na nagkaroon ng bitak-bitak. Oh, Gob-Abet! Gob-Abet. Kasi palitan lang sila magkakapatid no? Papalit yung kapatid sa Kongreso. Papalit yung kapatid sa Governor. Yung isa, Mayor. Gusto pa mag-Mayor sa Maribeles. Anak ng tipaklong na yan. Puro Garcia na lang. Puro Garcia lang ba talaga marunong mamuno? Puro Garcia lang ba yung may marunong mag-manage ng gobyerno sa Bataan? Wala ba iba? Yung kapatid pagtas term pupunta ng Kongreso. Yung isa mag-governor ulit. Yung pinsan mag-vice governor. Anak ng putakte. Diba? Puro Garcia. Wala ba iba? Yung hindi namimili ng boto, yun ay boto natin. Huwag puro Garcia. O hindi ko sinasabing namimili ng boto ang Garcia. Wala akong sinasabi na namimili ng boto ang mga Garcia. Pero sigurado ako may vote buying sa Bataan. Totoo hindi? Oh, Freedom Wall. Nasaan ka na, Freedom Wall? Oh, mag-ano ka na naman? Mag-damage control ka na naman. Tanga. Oh, taga-damage control ka ng mga mga politiko na to eh. Freedom Wall. Oh, yan ang hirap sa'yo. Hindi mo ko mapanood ngayon kasi binilak mo ko, tanga. O, kita mo nangyayari? Ito ba? Ito ba yung freedom na sinasabi nyo? Diyan sa Freedom Wall na yan? Eh, puro kayo fake news eh. Ito ang totoong news. Diba? Sabi ni Ene, mag-isip-isip na kung magkano yung bayad sa boto. Yung mga dating Bataan nila, tinapon na. Ay, ganon? Oh, kita mo? Siguro wala nang pakinabang. Oh, yun ang yun ang style. Pag wala nang pakinabang doon sa tao nila, tapon na yan. Panapon na yan. Di ba? Sorry sorry kay Biben Biben na Surita. Sorry bro. Anong nangyari sa'yo? Di ba? Anong ginawa sa'yo ng mga Garcia? At least si Biben na Surita nakapag-isip-isip na. Ngayon, alam niya na kung ano yung tamang gawin sa bayan natin. Di ba? Nga lang, hindi na siya mabigyan ng pagkakataon eh. Di ba? Hindi na siya mabigyan ng pagkakataon. Pero kung mabibigyan natin pagkakataon, why not? Kung maglilingkod naman ng tama eh. Di ba? Tandaan nyo rito Dito sa page ko, hindi ko binabanatan yung tao. Hindi ko binabanatan si Joet Garcia. Hindi ko binabanatan si Abit Garcia. Ang binabanatan ko yung issue. Kaya nga lagi yung sinasabi sa inyo, issue, hindi tao. Yan si Freedom Wall, puro tao ang binabanatan yan. Kasi nga, puro katangahan ang ginagawa niyan doon sa page niya. Puro kagaguhan. Yan si Freedom Wall na yan. O hindi sila makaribat sa akin. Paano? Paano sila makaribat sa akin? Puro totoo yung sinasabi ko, may ebidensya ako, sila wala. Di ba? Kaya pag nag-vlogger ka, dapat totoo sinasabi mo. Huwag mo lulukuhin yung taong bayan. Kaya wala sa vocabulary ko, nalokohin kayo mga taga Maribeles. Tataka lang ako, parang wala kayong pakialam sa issue. O ngayon, kawawa tayo. Pero mababawi pa yan. Basta mag-isip-isip lang tayo. Diba? Malaking proyekto na kasi ang parating sa Bataan next 5 years. Ganon. Ayan na yung tulay ng mga power plant. Kaya naman pala eh. So, malaki na namang to. Malamang, bilihan na naman ng boto to. Sa mga pader at nasira ang pipeline water ng patungo sa mga residente.
inirekomenda sa nasabing meeting na pansamantalang suspindihin ang blasting activity ng quarry at paigtingin ang safety measures at magtayo ng karagdagang catch beam. Bagamat agad na isinaayos ng kumpanya ang naging damages sa lugar, nangangamba pa rin ang mga residente dahil lumayanig ang lupa na kinatitirikan ng kanilang mga bahay sa tuwing nagsasagawa ng blasting operation ang quarry. Ah, Sa inyo kayang Jen Nelson. Pero may permit ba yung quarry operation na yan, ayan, tanong natin kung may permit nga. Larry? Kasi dito sa mga nakausap namin, Jen, may permit yung nagka-quarry na to. Yung blasting may permit. Pero ang banggit sa akin, parang yung sa ECC nila, wala pa talaga yung permit to quarry. Parang ganun. May kulang pa. Pero nag-ooperate na sila. Di ba ang galing? Ang galing, di ba? Utang ina. Mapapamura ka na lang talaga eh. Noong pang nakaraang taon, pero nag-ooperate sila. Mga 2 taon nito kanyan, pero nag-ooperate pa lang ng mga 1 taon itong quarry na to. Pero Ang kabilang bundok nito, yung mga ano ko yung mga residente na malapit mga ilang metro. Dapat may mga... Kita nyo ang biyak ng bahay, napakadelikado na yan. Mga ilang blasting na lang yan, baka giba na yan eh. Paano naman yung nakatira dyan? Di ba kawawa yung mga kababayan natin? Di ba kawawa tayo? Di ba kayo naawa sa sarili nyo, mga taga-Maribeles? Kailan kayo mag-iisip? Yan yung resulta ng vote buying. Paano kung sa inyo nangyari to? Yung mga kampi nila siguro safety yun. Yung mga nagtatanggol kahit na alam nang may mali. Safety yun. Naka-safety yun. Kaya sigurado pag napanood nito ng video ko, magagalit sila sa akin. Pagtatanggol nila. Pero ewan ko lang kung makakaribat sila dito sa video na to. Mga safety measures, Anyway, salamat, Larry. Follow up mo yan. At yan ay dapat matulungan ng ating mga kabayan, Si Larry Biscocho po mula sa Maribeles, Bataan. Alright. So, yun lang naman, mga kababayan, no? Sana makapag-isip-isip tayo. No? Imagine, sabi sa akin nung kausap ko kahapon, yun nga, ulitin ko lang. Tatakbo daw si Jesse Concepcion. Kasi daw, baka daw maagaw pa yung posisyon. Ang ganda ng mindset, di ba? Ang ganda ng mindset. Ang kinakatakutan, yung mawala yung posisyon. Hindi nila kinakatakutan yung nangyayari sa ating mga kababayan. Kagaya sa Agwawan. Hindi nila naiisip yun. Habang ang mga kababayan natin dito sa Agwawan ay nagsasuffer, sila naman abalang-abala sa pagbuo ng team nila. Wala silang pakialam kung ano yung nangyayari. Diba? Naisip nyo ba yan? Mas pinipili nila isipin kung paano sila mananalo next year kesa isipin yung mga nangyayari dito sa bayan natin. Wala silang pakialam. Di ba trapong-trapong datingan? Utang ina. Di ba? Nanggigigil ako eh. Ayoko naman sisihin yung mga kababayan natin kasi madaling masilaw, di ba? Madaling maloko. Kasi nga kulang sa kaalaman eh. Yung medyo mangmang pa rin pagdating sa issue. Kaya nga hinihiling ko sa inyo na i-share nyo itong mga video dito sa page natin, mga kababayan. Para naman yung mga kababayan natin, pag napanood to, kahit pa paano baka sakali mamulat sa katotohanan. Di ba? Naglalakas loob ako na gawin to. Hindi para kumandidato ako sa mga susunod. Hindi po, wala po ang planong ganun. Hindi ako nagsasalita ng tapos. Kung kailangan, why not?
'Di ba? Pero wala sa plano ko pa. Wala pa sa plano ko. Parang may balak pa rin. Hindi, wala talaga sa plano ko. Gusto ko lang talaga makatulong. Mas maganda kasi na ganito. Mas nakakatulong tayo pag ganito. 'Di ba? Ang hiling ko lang, iboto nyo naman yung tamang kandidato. Iboto nyo naman yung taong may concern talaga sa bayan at sa mamamayan. Yun lang naman, okay na. Sabi ko nga lagi, ano man mangyari sa akin, ano man yung pwedeng mangyari sa akin sa ginagawa ko, tanggap ko yun. Tanggap ko yun. Kasi ginusto ko to eh. Mas ginusto ko na matuto kayo eh. Di ba? Mas ginusto ko na sana mamulat yung mga kababayan natin sa katotohanan. Di ba? Dito man lang sa Maribeles. At sa susunod sa mga karatig bayan natin. Na hindi lang Garcia ang marunong mamahala ng gobyerno dito sa Bataan. Marami dyan, hindi lang makatakbo dahil siguro walang pera. Pera kasi yung basihan agad, di ba? So ilang naman mga kababayan, no? At maraming salamat sa inyong pag-support sa ating page. And sana mamulat na tayong lahat, matuto tayong lahat. At huwag natin kalilimutan, minsan lang tayong mabubuhay. Piliin po nating maging tama palagi at maging mabuti. Maraming salamat po. Bye-bye.